Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay nasa continuation po tayo ng Book of Acts. Book of Acts chapter 3 verse 12 hanggang chapter 4 verse 4. Isang minuto na lang po, tayo ay magsisimula na. Muli po sa Acts chapter 3 verse 12 hanggang chapter 4, verse 4. Ang ating pong reading ngayon. Buksan nyo na po ang inyong pong mga Bible para po tayo ay makasunod sa mga sinasabi ng Bible. Sige po, tayo pong lahat ay sumandaling manalangin para po sa ating pagsisimula ng ating pong magde-devotion. Let's pray. Our God and Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa ibinigay mo sa aming pagkakataon na muli ay kami makapag-aral, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Lord, ang aming pong panalangin ay bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan na hindi lang namin to basta marinig, kung hindi may apply namin, Panginoon, at lubos na maunawaan sa aming pong buhay ang mga salita, Panginoon, na sa iyo mismo nanggaling. At yung instruction na ito, Panginoon, kagaya ng mga babasahin namin ay magbigay sa amin ng inspiration to go beyond, Panginoon, sa aming mga limitations, sa aming mga comfort zone, Panginoon, to preach the gospel, Lord God, wherever we are, anuman pong sitwasyon, Panginoon, ay may bahayag namin ang kabutihan at pagmamahal ng iyong anak na si Yesu Cristo sa buhay po ng bawat isa. Lord, samahan niyo po kami ngayong umaga. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po sa Acts chapter 3, verse 12, to the following verses hanggang chapter 4 verse 4, dito po natin makikita yung continuation ng pagpapagaling nila Peter and John doon po sa lalaki na hindi makalakad, yung isang lumpo na pinagaling po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pedro at saka ni Juan. Sabi nila, Peter and John, silver and gold we do not have, but in the name of Jesus of Nazareth, walk. At lumakad nga po yung lumpo. And after that, nagpatuloy yung kwento. Sabi ng verse 11, nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na portiko ni Solomon. Nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa mga nangyari. At dito na po nagsimula yung kwento. After that, noong marami ng mga taong nangyari na sabi ng verse 11 na takang-taka, lumapit na po yung mga tao at yun na po ang naging daan upang makapangaral sila Pedro at saka si Juan sa napakaraming tao that time. At pinangaral nila ang lahat mula doon sa panahon ni Abraham, sinaad po nila lahat yon, yung buong pangyayari mula doon sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob hanggang sa kay Jesus Christ. Ipinakita nila ng malinaw sa mga tao na si Jesus ay nabuhay magmuli, yung Jesus na pinarusahan dahil of course kilalang-kilala by that time si Jesus Christ na na-crucify sa krus ng Kalbaryo. Pinangaral nila na si Jesus Christ ay ang Kristo na matagal na nilang hinihintay. And then nagpatotoo nga sila na sa verses 17 hanggang 26 ng chapter 3, nagpatotoo pa po sila na talagang nabuhay si Jesus Christ at shinare talaga nila yung gospel o yung good news about kay Jesus Christ, na si Jesus Christ ay nabuhay magmuli. And then pagdating po ng chapter 4, 4 na verse po yun, yung katapusan, is maraming mga opposition na pumunta doon sa lugar. Kasi sabi ng verse 1 ng chapter 4, nagpatuloy pa sila. Sabi doon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan. So, sabihin, imagine niyo na lang po yung dami, ng mga tao na nandoon sa area kung saan sila nagsasalita. And dahil nga, syempre, sa portico ni Solomon, maraming tao doon, public place para sa mga Jews. And then sabi doon, marami rin dumating din yung mga paring Hudyo, yung kapitan ng mga bantay ng templo, at mga Saduceo. So dumami yung mga opposition na dumating doon sa lugar, syempre nagkakagulo. And then sabi ng verse 2, sila ay galit na galit kina Juan at kay Pedro.
Pero, anong ibig sabihin nito? Ano yung mga dapat nating matutunan sa bagay na to as we reflect po, ano? Number one is, let us go for the gospel. No? Kagaya ng ginawa nila, no? Go for the gospel. Pero ang background, kaya sila nangaral, ay dahil meron silang pagkakataong nabuksan. Ano po yung pagkakataong nabuksan? Yung miracle, no? Yung miracle na ginawa nila doon sa taong lumpo, sa lalaking lumpo, na sa mahabang panahon, mula kapanganakan, ay dinadala na siya doon sa beautiful gate, no? Siya tinatawag na gate na beautiful. At dahil dun sa curiousness ng mga tao, dahil takang-taka sila, lumapit sila kay Pedro at saka kay John, at doon na po yung pagkakataon ng pangangaral. Ano po nakita natin dito? No? Go for the gospel. Hindi nila pinagyabang, kami yung nagpagaling dyan. No? Hindi sila nagyabang, hindi sila nagboast about doon sa miracle na pinerform nila. Pero, ang pinagyabang nila, yung Kristo na pinaniniwalaan nila, si Yesu Kristo, ay nabuhay magmuli. Yun lang po ang ginawa nila. No? Hindi nila sinabi na kami ang dahilan kung bakit nakalakad yung taong yan. Ano? Hindi nila sinabi na kaya kayo nakantaka kayo, no? Kasi dahil yun sa amin, hindi nila i-focus yung gospel na sinasabi nila patungkol sa sarili nila, kung hindi tinuro nila si Jesus Christ na siyang dahilan kung bakit nila nagagawa yung mga bagay na yun. And of course, sila ay empowered by the Holy Spirit, no? And sa bawat miracle ng Diyos, mga answered prayer ng Diyos sa buhay po natin, anong ibig sabihin nito? Ang bawat miracle at mga answered prayer po ng Lord sa buhay po natin, ito po yung mga pagkakataon para magpatotoo tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. No? Hindi natin ipagyayabang yung miracle na nangyari. Anong gagawin natin? Yung miracle na nangyari, pwedeng maging opportunity for us to preach Jesus, to preach the gospel sa mga taong nakapaligid sa atin. Ito pong mga answered prayer na to, ito po ay dapat nating maging opportunity para ipangaral, ipagkalat, ipangalandakan sa buong mundo yung pag-ibig po ng atin pong Panginoong Jesus. Don't stop at blessings, answered prayers, or good condition, good experiences. Point people to Christ, no? Ibalik natin o ituro natin sa kanila si Kristo, no? Wag tayo mag-focus dun sa mga malalaking blessing, malalaking achievements. Pero pwede natin gawing opportunity yung mga malalaking blessing, malalaking achievements ng buhay para ipangalandakan sa mga tao na si Jesus ang dahilan ng lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Kagaya nila Peter and John, no? And pangalawa po, go for more. No, after we go over the gospel, go for more. Huwag tayong hihinto. Sabi ko nga sa may verse 1 and 2 ng chapter 4, marami ang galit na galit, no, kay Peter and John. Maraming opposition habang nagpipreach po sila. Nung sabi doon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating. So, ibig sabihin, sa kalagitnaan ng kanilang pangangaral ay dumating yung mga opposition. Nang dumating yung opposition, anong ginawa nila? Huminto ba sila? Hindi. Patuloy po silang nagpipreach ng gospel. Kahit pa sa kabila ng opposition. Kahit pa na mayroong banta sa buhay nila. Sabi ng verse 2, hindi lang galit galit na galit. Ibig sabihin talagang ayaw nila nung ginagawa ni Peter at saka ni John. Galit na galit sila sa dalawa dahil sa ipinapangaral nila sa mga tao, ipinapangaral nila, of course, yung gospel nga po, na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. And because of this, ang nangyari, sila po ay kinulong, ano? Dahil gabi na, at kinabukasan ay pinalaya rin. Yung experience na to, ito po ay nagbibigay sa atin na, let us go for more. Let us get out from our comfort zone and preach the gospel kahit pa in the middle of persecution. No, nasasabi natin to kasi wala pa naman ano. Pero ganun po talaga ang courage na ibinibigay sa atin ng banal na spirito. Let us go for more.
No, marami pa pong mga opposition, marami pong darating na opposition against us. Pero ano po sabi ng Bible? If God is for us, no one can stop us, no one can be against us. Wala pong makapipigil sa atin because we have God on our side. No, hindi po tayo nag-iisa. At yun po yung maganda, no? Kinakailangan po nating magpatuloy sa kabila ng mga bagay po na ito. Kahit pa may panganib dahil sa opposition, hindi sila huminto. They keep on preaching about Jesus Christ. Yung tapang nila, no, mga kapatid, hindi po yun yung tapang ng mundo. Yung courage na meron po sila, yung tapang po na meron sila upang ipangaral, ipahayag yung kabutihan at pagmamahal ni Kristo sa mga tao. Yung tapang po nila, galing po yun sa Holy Spirit, no? That's why if we have the Holy Spirit in our lives, no, kahit saan pa tayo, as we preach the gospel, magpapatuloy lang to na magpapatuloy. And praise the Lord, dahil marami pa pong mga tao ang kailangan nating pangaralan ng salita ng atin pong Panginoong Jesus. Peter boldly preached about, even though the opposition was coming. As a result, many believed, no? Ilan po ang naniwala? 5,000 kalalakihan, 5,000 lalaki pa lang yung pinag-uusapan natin. Hindi pa po ito, wala pa yung bilang ng mga kababaihan. Imagine niyo na lang po yung bilang ng mga tao. What if huminto sila? What if itinikom nila yung bibig nila? What if hindi sila nangaral? That time, walang 5,000 tao. This is the second preaching of Peter after the empowerment of the Holy Spirit. Yung first preaching, 3,000. By this time, 5,000 ang naniwala kay Jesus. Mga kapatid, kung nakakaranas po tayo ng opposition, persecution sa buhay natin, wag po tayong huminto, mga kapatid. Let the Holy Spirit empower us. Talagang magpatuloy po tayo. Marami pa po tayong makukuha, marami pa tayong mga community mapupuntahan, mapapangaralan ng salita ng atin pong Panginoong Jesus. Now, wag dahil may takot o may kapag conveniente lang sa atin saka lang tayo magpi-preach, hindi. Kahit pa mayroong opposition, let us be willing to share Jesus Christ wherever we are. Because I believe, mga kapatid, hindi aksidente kung nasaan lang tayo ngayon. We are to preach Jesus. At ito po katotohanan ito, mandated po tayo ng ating pong Panginoon. Para sa ating pagtatapos, mga kapatid, kung may blessing tayo na natanggap galing kay Lord, meron tayong answered prayer na naranasan galing kay Lord, hindi nagtatapos doon sa answered prayer. Pero we can use that answered prayer o yung blessing na na-receive natin para magpatotoo patungkol kay Kristo. Why? Merong tao sa paligid natin na maaaring takang-taka sa nangyayari sa buhay mo ngayon. We can use that situation para maipangaral si Jesus. Kaya as we reflect, mga kapatid, ito pa rin po yung ating number one vision is to preach Jesus wherever we are. Ano man pong sitwasyon ng meron tayo, let us preach Jesus. Preach the gospel to every creation. Ayun po yung mandated sa atin ng atin pong Panginoong Jesus. Kaya ngayon, mga kapatid, kung meron man ganong sitwasyon sa buhay natin, kung meron man tayong answered prayer, may miracle na nangyari sa buhay natin, pinagaling ka ng Lord sa iyong karamdaman, hindi doon natatapos. After that, may mga taong takang-taka sa nangyayari sa buhay mo. Ipangaral mo si Jesus sa kanila. Ituro mo sila kay Jesus. Na si Jesus ang dahilan ng lahat ng nangyayari sa buhay mo. Sa buhay po natin. Pangalawa, kahit pa may opposition, kahit pa maraming mga against sa ginagawa natin, o yung tinatawag dun sa may verse 2 na galit na galit. No? Kahit pa may mga taong galit na galit sa ginagawa natin, as long as Jesus Christ ang pinipreach natin, magpapatuloy ang ministeryo ng Diyos. Amen po ba? Magpapatuloy ang pangangaral natin sa kabila ng mga persecution sa paligid.
And that is the message of God for us this morning. So mga kapatid, ano man po yung sitwasyon, let's go for Jesus. Amen? No? Ngayong araw, may katrabaho ka, may makakausap ka sa daan, let's go for Jesus. All out for Jesus. Amen? So, yun lang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos ng dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa inyong salita na nagbigay sa amin ng inspirasyon, Panginoon, to go for you, Jesus, all out, 100%, Panginoon. Wala po kaming ititira sa aming sarili because, Lord, we love you with all of our heart, soul, and mind, Panginoon. Lord, this morning, i-bless niyo po yung aking mga kapatid na nanonood, Panginoon, through online. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Gamitin niyo po kami bilang pagpapala. Today, Lord God, we hope and pray na may mga tao kaming mabahaginan ng inyong pong mga salita. Dahil kami, Panginoon, ang inyong pong mga anak, na ipagmamalaki ka namin, Panginoon. Hindi namin ipagmamalaki yung mga accomplishment, achievements namin, Panginoon. Kundi sa bawat achievements and accomplishments po namin, mga answered prayer, mga miracle sa buhay po namin, ito po'y magiging opportunity for us na ipangaral at ipangalandakan yung pag-ibig ni Kristo sa buhay namin, sa buong mundo at sa mga tao nakapaligid sa amin. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang inyong iglesia, ang Christ Church in Makati and Christ Church in Bacoor, Panginoon. We believe that sa pamamagitan ng inyong mga anak, Panginoon, sa bawat iglesyang ito, ay patuloy po na mag-a-advance ang inyong pong kaharian sa amin pong mga buhay. At marami pang mga community, mga family, mga estudyante, mga young professional ang maaabot ng inyong salita sapagkat patuloy niyo po kaming gagamitin, Panginoon, upang mag-disciple, upang mag-preach at mag-disciple, Panginoon, ng mga tao. Maraming salamat sa iyong kadakilaan at gamitin niyo kami, Panginoon, ngayong araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Good morning po sa lahat po ng nanood, no? Ang pagpapala po ng Diyos ang siyang ating maranasan palagi. God bless po sa bawat isa. Good morning po sa ating lahat. God bless us all. Mag-ingat po tayo.